Usap-usapan ngayon sa social media na magpapakasal na raw sina Carlos Yulo at Chloe San Jose sa Melbourne, Australia, ayon sa nasagap na tsismis ni Christy Fermin. Ibinalita ni Christy Fermin na ikakasal na raw si Carlos Yulo sa nobya nitong si Chloe San Jose. Isang source na hindi nanununog at nangunguryente ang nakakwentuhan ko tungkol kay Carlos Yulo at kay Chloe San Jose. Ito yung pinag-uusapan ng pabulong hindi papasigaw sa mundo ng palakasan. Magpapakasal na raw sila sa Melbourne. Pambungad na chika ni Christy sa latest episode ng Showbiz Now na nitong Miyerkules, August 28. Ayon pa kay Christy, nang marinig niya ang balitang ito ay sang-ayon naman siya dahil 4 na taon na ang relasyon ng dalawa. Bukod dito, si Chloe rin anya ang may pinakamalaking naitulong kay Carlos para ipursige nito ang kanyang pangarap sa Olympics. Matibay na kasi ang kanilang pundasyon at saka ito lagi ang sinasabi ko, kung sino yung nakasama natin sa dilim na nag-abot ng kahit isang kandila yun ang ating mamahalin, say pa ni Christy. Pinag-iisipan na rin umano ni Carlos ang pagpasok sa isang malaking negosyo para i-invest ang mga perang natanggap nito. Bukod sa pagpapakasal, pinag-uusapan na nila ngayon kung ano ang pinakamagandang puntahan ng mga premyong tinanggap ni Carlos, malaking food chain, ani Christy. Pero ayon naman sa co-host ni Christy na si Romel Chica, tiyak na may lungkot na namang dala ang balitang pagpapakasal ni Carlos. Ito ay dahil hindi pa nito naayos ang isyong pampamilya ni Kaloy. Hindi umano malayong i-bash na naman si Kaloy at tiyak na sasabihin hinawakan na talaga sa lig ni Chloe ang Olympian. Hirit na tanong naman ni Wendell Alvarez, invited kaya ang pamilya ni Kaloy? Unang-una, yung kay Carlos Yulo at kay Chloe San Jose. Mm. Naku, mukhang patungo na sa altar itong kanilang relasyon, di ba naman? Naku, hindi naman nakakapagtaka na lalo na sa ngayon, kompletong-kompleto na sila. Ano pang hahanapin nila? May sasakyan, may negosyo, may lahat. Ano pa? Kundi titirhan na lang nila, magsasama na lang sila. Ako kasi hindi ko tinitingnan ito sa punto ng mga material na bagay. Kasi sa usapin ng puso, oo, mahalaga yon, pero hindi yon ang pinaka-importante. Ang mahalaga dito, alam natin na sila ay nagmamahalan. At ang kanilang relasyon ay pinatatag na ng panahon. Nagkakilala sila at naging magkarelasyon 4 na taon nang nakararaan nung mga panahon na ang mga pangarap ni Carlos Yulo ay kanyang sinusungkit pa lang. At sino ba ang nakasama niya sa mga panahon na yan? Isa po sa kanyang mga nakasama na sumuporta talaga ng todo sa kanya ay si Chloe San Jose. Kaya ako talaga yung tinip ng aking kausap na patungo na sa simbahan ng relasyong ito at mukhang sa Australia yata sila magpapakasal. Alam ko dyan mauuwi talaga eh. Dahil di ba sinabi ko na kahit sa SNN, di ba? Sa panahon ng kadiliman, ang kahit sinong nag-abot sa atin ng kandila ng liwanag, napakahalaga nun, di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, ang ating birthday girl, tama yan. Huwag na talagang pakawalan ni na Carlos at Chloe San Jose ang isa't isa. Marami na silang pinagdaan ng pagsubok mula nung hindi pa gold medalist si Kaloy. At ngayon, mas matatag pa ang kanilang relasyon. Sa dami ng mga pating na umaaligid at nagbabaka sakaling maagaw ang corona, aba, dapat lang na selyohan na at ikandado na nila ang kanilang pagmamahalan para wala nang makasingit. Oh, ayun. Ganda naman talaga. Oh. At sabi ni John, ako ina-expect ko na talaga na sa simbahan na ang tuloy ni na Chloe at Kaloy, iba ang kanilang pagmamahalan. Tama ka, Nay, pinatatag ng panahon. Sa totoo lang, di ba naman? Yun. Kaya nako, congratulations na ngayon pa lang. Kung totoong kayo, ay mauuwi na sa pagharap sa altar, di ba? Naku, anday magbubunyi. Gano'n. At siyempre, marami rin yan. Requisitos ng mga opinion, di ba? Sinabi mo pa. At eto pa, sa usaping Carlos Yulo pa rin, nagkakita na po kasi sila ng ating primetime king na si Coco Martin. At alam naman po natin na pareho silang nagsikap para maabot ang kanilang pangarap, di ba? Ngayon ang tawag kay Coco, Tanggold.
Tanggold. Di ba? Yung Tanggol, yung karakter niya sa Batang Quiapo. Oo, At kaya naging Tanggold dahil nakita na nga sila ng gold medalist natin. Ang sigaw ng ating mga kababayan, naku, Coco, pangaralan mo, payuhan mo naman si Carlos Yulo na maging mabuting anak. Ano take mo doon, Romel? Nakakaloka lang na minsan lang magkita yung mga tao yun bilang papasukan mo kagad ng mga kanilang mga personal. Diba? Hindi mo dapat pangunahan yung mga bagay-bagay na yun. Kasi nakakahiya para sa isang tao kakilala mo lang. At saka hindi po si Coco Martin ang klase ng tao na makikisaw-saw sa ganyang kwento. Nahiya nga siya nga nagpapapicture kay Kaloy nung dumalaw sa ABS eh. Ang sabi naman ni Kaloy, siya rin gusto niya magpapicture kay kay Coco Martin. At saka baka hindi niyo po alam, si Coco Martin po ay lumaki sa lola. Sa lola po siya lumaki at wala po tayong nababalitaang anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang. Yun ang totoo, Romel. Mulat-mula nang ipanganak ang pangalang Coco Martin sa mundo ng pelikula at telebisyon, wala akong alam na kwento tungkol sa kanyang mga magulang. Kaya siya pa ba ang magpapayo kay Kaloy? Laking lola ito, di ba? At agad-agad, unang pagkikita, ganun agad. Wala, matagal pa bago lalo na mga lalaki. Hindi sila mga ganyan. Oo. Hindi sila marites, di ba? Oo. Yan. Tama yan, Edilitada. Patungo na talaga sa altar ang kanilang pagmamahalan. True. Sabi ni Dan Clavesillas, ikakasal na si Kaloy. Mukhang dapat pang dagdagan ni Aling Angelica ang pagtitinda ng longganisa. At mukhang Boma Labs na ang Antobalats. Joke, sabi niya, yung balato. Hindi, magkakasundo rin sila, anak. Isang araw, makita mo. Ayan, at syempre, sabi naman ni Boyzy Caragay, dami na nga pong nagbo-volunteer na mag-asikaso ng wedding nila dito if ever magpapakasal sila sa Pinas. Isa na po ang Moonstar 88. Congratulations, Carlos and Chloe. Oo nga, ang dami nang nagsasabi na magbo-voluntaryo sila sa paghahanda. Nay, Kaloy and Chloe are of age and through thick and thin, nandyan sila sa isa't isa. Then go for it, sabi ni Ching Bautista Silverio. Tama, go for it. Tama naman yan, di ba?